Walking by faith, not by sight, guided by His endless. Hello! Welcome back sa channel natin. Dati ang pangalan ng aking channel, Lisa Recipe Les Owel. Andin yung mga luto, yung aking inihahanda sa mga video ko. Andin ngayon, ang ihahanda ko sa inyo ay yung mga pagkain na mula sa ating mahal na Diyos. So, sa edad natin na ito, magsa-start na ako ng ready ng aking sarili at ang gagawin ko na lamang ang pag-share ng mga Bible, sa Bible tayo kukuha ng mga bagay-bagay at dagdag kaalaman natin habang pa tayo ay kaya pa o buhay pa tayo dito sa mundo. So, hindi natin alam kung kailan at kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, pero bilang ako, handa ako at nagre-ready na ako ng aking sarili para sa ating mahal na Diyos, na pagdating ng araw na handa na akong humarap sa Kanya at naihanda ko na yung aking kaluluwa. So guys, hindi rin ako mahilig dati magbasa ng Bible kasi kahit mahilig din ako, wala rin akong panahon. So ngayon na may panahon na ako, ibubuhos ko ang lahat. So guys, ito yung aking mga nalalaman. Hello! Welcome back sa channel natin, So guys, dahil nga medyo okay na yung pakiramdam natin, so kumbaga, nilalaan ko na lang yung sarili ko sa pag-share ng mga bagay tungkol sa pag-aaral ng Biblia. So ako guys, bata pa ako, mahilig na ako sa espirituhano na pagpangabuhi, pero hindi in totally na nagbabasa ako ng Biblia dahil nga syempre sa busy bilang single nanay, So mayon ako nagkaroon ng panahon sa ng Biblia dahil nga kumbaga sa kalagayan natin, may edad na tayo, and then may mga sakit na tayo, kumbaga wala naman tayong trabaho. Kumbaga inihihanda ko na yung sarili ko para pagdating ng araw na kung talagang panahon ko na, handa na ho ako. So gusto ko ho malaman yung buong kalamanan ng Biblia. So alam niyo pa guys na dahil din si share ng tiyuhin ko sa akin, sabi niya sa akin, basahin mo yung sulat ni San Pablo, So kumbaga, nang focus ako sa mga mensahe ni San Pablo, yung apostol, So marami akong natutuwan doon na kumbaga hindi ko pa alam sa edad ko na ito, hindi ko pa alam. So, alam niyo po guys na dati nagsasabi ko sa sarili ko, naniniwala ako kay Mama Mary, naniniwala ako sa kanya na siya ay virgin na pinanganak si Jesus Christ. Naniniwala ako guys. Pero yung sinasabi na, teka, ano bang history ni Mama Mary? Alam ko rin yung history ni Mama Mary nung bata pa siya, pero sometimes nakakalimutan ko rin kagaya ngayon, so kailangan ko babalikan ho yun. But sa pagkakaalam ko, sa sariling isip ko, ay virgin si Mama Mary. Dahil kumbaga ikakasal pa lang siya kay Senior San Jose nung panahon na yun at nagpakita sa kanya yung anghel na si Gabriel na bilang siya ay isang dalaga na mabubuntis siya sa ating Mesiyas, sa kay Jesus Christ. So, ganun ko guys na buo yung aking isip na ganun pala ang history ni Jesus noong siya ay ibinubuntis at noong siya ay ipinanganak. So, kumbaga, dalaga si Mama Mary guys, ikakasal pa lang siya kay Senior San Jose. So, dyan lang yung talaga na tumbok ko yung aking pagtuo na si Mama Mary is virgin, nang ipinanganak kay si Jesus, virgin pa rin siya. Kasi alam niyo guys, pag nagatuo tayo sa mahal na Diyos, talagang maniniwala tayo. So guys, bali na simpre naniniwala talaga tayo kay Lord, naniniwala talaga tayo, kaya naniniwala tayo sa mga miracles na mga ganong bagay na virgin si Mama Mary, So okay na.
So, bali na basa ko yun sa Lucas, sa kay Apostol Lucas, sa sulat ni Lucas, alamin ko pa yung mga term na gano'n kasi of course guys, hindi ako masyado familiar o kabisado yung pagbabasa ng Bible. So, yung mga tungkol kay Mama Mary sa sulat ni Lucas ko na basa na ni Apostol Lucas. So, ang nabanggit ko na sa kaya Apostol 1 dahil na doon ko nabasa sa kanya mga sinulat na si Mary Magdalene, kumbaga napaka-special Imagine mo, siya pala yung babae na favorite ni Jesus nung panahon na yun na kanyang tinuturoan o kanyang disipulo, yung something ganun. So, kailangan ko alamin yung mga term ng ganun. Pero, isi-share ko lang sa inyo guys na si Mary Magdalene pala, yun ang pinaka-una nga nakakita kay Jesus noong muling pagkabuhay. Sa sulat ni Apostol 1 ko yan nababasa. So, sa susunod, ilalagay ko yung mga verse para na makikita nyo rin, At siya rin pala yung babae na nakasaksi ng namatay na si Jesus o nilansang sa cross nung panahon na yun. So, napakalaki pala ang papel ni Maria Magdalena sa panahon ni Jesus. So, sa mga kabataan, sa mga huling tubo na hindi alam yung mga ganung bagay, pag hindi mo babasahin sa Bible, so, isi-share ko na lang sa inyo na sana makapunta kayo sa channel ko at then pakinggan nyo ang mga itong bagay, Kagaya ko rin, sa edad ko na ito, wala rin ako panahon noon na magbasa ng Bible. Pero, mahilig ako makinig din. Kaya yung mga ibang mga idea, naririnig ko rin yun sa aking pinapanood. Pero ngayon, dahil nagbabasa na ako ng Bible, nako-confirm ko na ganun pala mga bagay. So si Mary Magdalene pala guys, napakahalagang papel niya nung panahon ni Jesus. Okay guys?